أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang inyong kababayan, Muhammad Rodriguez. My mother is from Leyte, Cebuano ang salita. Ang father ko ay Bicolano. Pero maroon din ako ng salitang Ilocano. Lumaki ako ng Maynila at sa Tondo ako lumaki. Matagal na ako nasa Saudi Arabia. Dumating ako ng Saudi Arabia 1980. Siguro mga naglalaro pa kayo dun sa ulan during that time. At namulat ako sa relihiyon nung ako'y high school. Napabarkada ako sa mga kaklase ko. Walang ginagawa kundi pag-aralan ng Biblia. Lahat ng sekta ng Kristyanismo ay pinag-aralan namin nung kapanahunan ko. Pag-graduate ko ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school sa Quiapo. Pagkatapos, karamihan sa mga instructor namin, puros mga protestante. Kaya patuloy pa rin ang pag-aaral ng pangrelihiyong Kristyanismo. Hanggang sa nakapagtapos ako at nakapag-abroad nga ako noong 1980, nakita ko yung mga Muslim. Nagpapatira pa sila. Sabi ko, bakit kaming mga Kristiyano, hindi namin ginagawa itong pagpapatira pa? At parang solemn yung ginagawa nila. Interesado akong pag-aralan yung kanilang pananampalataya. Hanggang sa may nagbigay sa akin ng mga babasahin at pinag-aralan ko nga, at ito yung isa sa mga napag-aralan ko at ibabahagi ko sa inyo insyaAllah. Nung binuklat ko ang tinatawag na banal na Quran, isa sa mga natuklasan ko ay ang nakalagay roon, kapag ikaw ay tagasunod ni Jesus, tatawagin kang isang Muslim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Ito yung nakalagay sa banal na Quran. Ang mga disipulo ni Jesus ay tinatawag na mga Muslim. Subalit hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Kung alam lamang natin na ilalagay lamang pala natin sa ating sarili o ang ating sarili sa tunay na katuruan ni Jesus kapag niyakap natin yung Islam, hindi magiging mahirap para sa atin. At batay sa pagkakasalin ng aking inihayag sa Al-Harawiyun, ibig sabihin ng Al-Hawariyun, ang mga matatapat na mga tagasunod ni Jesus, yung tinatawag nating mga disipulo. Nung inihayag sa mga disipulo ni Jesus na sinasabing maniwala sa akin, maniwala sa Allah at sa aking sugo, ibig sabihin ang sugong si Jesus, during that time, kanilang sinabi, kami ay naniwala at sumasaksi na kami ay mga Muslim. So ang tawag pala sa mga kagalang-galang at matatapat na tagasunod ni Jesus ay tinatawag silang mga Muslim sa banal na Quran. Actually, hindi natin naalisin ang pagiging tagasunod natin kay Jesus. Ang aalisin lang natin ay yung hindi niya talaga itinawag sa atin na katawagan bilang kanyang tagasunod. Kasi lahat ng mga propeta, iisa lamang ang kanilang itinuro. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ito yung katibayan na simula kay Adam hanggang sa kauli-hulihang sugo, iisa lamang ang pinagmulan ng katuruan. Ang Allah, siya ang nag-utos para sa inyo o sangkatauhan ng parehong relihiyon. Ang ibig sabihin ng relihiyon sa Islam,
isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay mula sa Allah. Siya ang nag-utos para sa inyo, nakatulad din ng kanyang pagkautos kay Nuh o kay Propeta Noah, at amin ding ipinahayag sa iyo ang ganito o Muhammad, at amin ding ipinag-utos ang ganitong kaparaanan ng pamumuhay o relihiyon para kay Abraham, kay Moses, kay Jesus na sinasabing, itatag nyo ang iyong relihiyon at huwag nyo itong pagbahabahaginin. Alam natin na sa gitnang silangan nagsimula ang kasaysayan ng halos lahat ng mga propeta. Imposible na ang mga narito ay mga mali ang kanilang katuruan. Kanununuan na nila ay dito na nagsimula at inaangkin nila na kapag ikaw ay tagasunod ng mga propeta, tatawagin kang isang Muslim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ang nakalagay sa banal na Quran, merong nakialam ng turo ni Jesus at nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. Tulad halimbawa, noong kapanahunan ni Moses, pinagpahayagan din siya ng tinatawag na batas o kasulatan. Subalit nung siya ay namatay, napakialaman din ang kanyang turo. At nung napakialaman ang kanyang turo, ipinadala si Jesus nung kapanahunan ni Jesus para ibalik ang mga nag-aangking tagasunod ni Moses sa tunay na katuruan. Sa pamagitan ng pagkakapahayag kay Jesus ng Ebanghelyo. Subalit nung si Jesus ay umakyat na rin sa kalangitan, pagkatapos nito, pinagtangkaan siyang patayin ng mga Hudyo, napakialaman din ang kanyang katuruan. At saksi tayong mga Kristiyano na merong nakialam sa turo ni Jesus. Unang-una, hindi Jesus ang kanyang pangalan. Tulad nung nakalagay sa krus bilang Romano Katoliko, yung 4 na letrang INRI, I-N-R-I. Yung letter I, ito yung original na pangalan ni Jesus. Isa, Nazaren, Rexum, Iudrum. Tinatawag siya sa Bibliyang Jesus na taga Nazareno, hari ng Hudyo. Pero hindi naman talaga Jesus ang kanyang pangalan kasi ito'y nagsisimula sa letrang I. Kaya ipinahayag ang banal na Quran para ibalik ang tunay at orihinal na pangalan ni Jesus. Kasi ang nagbigay ng kanyang pangalan ay hindi tao. Ito'y galing sa kalangitan bilang banal na kapahayagan. Tayong mga tao o tayong nag-aangking tagasunod ni Jesus, hindi tayo maliligtas hanggat hindi natin na ibabalik ang ating sarili sa tunay na katuruan ni Jesus. At maibabalik lamang natin ang ating sarili sa tunay na katuruan ni Jesus sa pamagitan ng pagtanggap sa ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At aming ibinabasa iyo ang aklat, ito yung banal na Quran, kasi lahat ng mga banal na kasulatan ay pinaniniwalaan ng mga Muslim, at ang pinakahuli rito ang banal na Quran, na ibinaba namin sa iyo o Muhammad. Kasi sa amin, lahat ng mga propeta at sugo ay daan ng kaligtasan. Lahat ng mga propeta, simula kay Adam, simula kay Noah, kay Abraham, kay Ismael, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay David, kay Sulaiman, kay Jesus, kay Propeta Muhammad, lahat sila ay daan ng kaligtasan sa kani-kanilang kapanahunan. Kaya maliligtas lamang tayo kapag ibinalik natin ang ating sarili sa tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta. Kaya ibinaba namin ang Quran sa iyo o Muhammad upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Kaya saksi tayong mga Kristiyano na merong nakialam sa turo ni Jesus. 90% ng Kristiyano na tulad ko, galing ako sa pagiging isang Romano Katoliko, si Jesus ay Diyos sa atin at anak ng Diyos. Pero yung 10% humigit kumulang, na tulad ng Saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo, si Jesus sa kanila ay propeta. At ayaw magpatalo ang bawat isa, nasisiyahan ang bawat isa, na sila ang tama at ang iba ang mali. Hindi maaaring
parehong tama ito. Kaya nilinaw ng Allah, kapag kayo ay nag-Muslim, isinuko niya ang inyong sarili, sasaksi kayo na si Jesus ay sugo ng Allah. Dahil ang sinumang Muslim na hindi naniwala kay Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Kaya nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. Ibinalik lamang tayo sa tunay na katuruan. Maliban dito, bukod sa upang ito'y linawin, nagsisilbing gabay, patnubay at habag ang tinatawag na pinakahuling banal na kasulatan para sa mga taong naniwala. Alam natin, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Romano Katoliko, Protestante, Born Again, Baptist, Methodist, ako na nga, Presbyterian, Mormons, Church of God, Kingdom of God. Marami. So ito yung katibayan na kung gusto talaga nating maligtas, tanggapin natin ang katotohanan na merong nakialam sa kanyang katuruan. At isa pang bagay na dapat nating linawin, wala nang nagtuturo sa atin kung ano ang nasa kabilang buhay. Ibig sabihin noon, palagi na lang magugunaw sa atin ang mundo. Millennium 2000, babalik daw si Jesus. Mayo 21, yung mga puti nagpunta pa sa Pilipinas para ibalita roon na magugunaw ang mundo ng Mayo 21. Hindi naman nangyari. 1989, November, isang Kristiyanang Koreana, sabi niya babalik daw si Jesus, November 1989. Maraming mga espekulasyon at mga tunong sa atin ng wika ni Jesus. Wala na ring nagtuturo sa atin hinggil sa kung ano ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Paano magugunaw ang mundo, batay na lamang sa mga manghuhula, batay na lamang sa mga siyensa, o batay na lamang sa mga pelikula. At walang sino man ang nagturo sa atin ng eksaktong impormasyon hinggil sa kabilang buhay na ating patutunguhan. Batay halimbawa sa paniniwala ng mga Muslim, o kayong mga tao na merong takwa, ibig sabihin ng takwa, o kayong tao na naniwala na kung kaya nagkaroon kayo ng takot sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa anumang ipinag-utos niya at iniwasan nyo ang anuman na kanyang ipinagbawal. Sa katotohanan, hindi kayo naglalaho ng lubusan. Pag namatay tayo, akala natin ay hindi na tayo mabubuhay na maguli. Hindi talaga tayo naglalaho ng lubusan. Kundi tayo ay lumilipat lamang mula sa isang yugto patungo sa isang yugto. Galing tayo sa lumo ni Adam. At mula sa lumo ni Adam, mula kay Adam, hinugot ang tadyang at naging isang babae at ito ang kanyang naging asawa at nagkaroon ng maraming kababaihan at kalalakihan sa pamagitan nila. Kaya galing tayong lahat sa pinagsamang similya mula sa ating mga magulang. Kaya mula sa lumo ni Adam, patungo sa sinapupunan, at mula sa sinapupunan ay lalabas tayo rito sa ibabaw ng daigdig. At hindi hinayaan ng Allah na habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng kalupaan, ay pababayaan na lamang tayo ng ganun-ganoon, nang walang patnubay at gabay. Palagi siyang nagpapadala ng aklat ng buhay at palagi siyang nagpapadala ng sugo o di kaya ay propeta para panatiliin ang sinumang nais na magmana ng buhay na walang hanggan at balaan ang sinumang magmamataas o tatanggi. Pagkatapos ating manatili sa ibabaw ng kalupaan ay pupunta tayo sa mga libingan. Maagnas ang ating katawan, at pagkatapos, mananatili ang ating kaluluwa sa espiritual na daigdig. Kaya nga sa paniniwala sa Islam, mula sa lupa, kayo ay aming nilikha, at sa lupa, kayo ay aming ibabalik. Ito lang ang itinuturo sa atin. Pero karagdagang sa lupa na inyong pinagbalikan, ay iluluwa namin kayong muli at mabubuo kayong muli sa araw ng muling pagkabuhay, wala na tayong kamatayan. Ang itinuturo sa atin, espiritual lamang ang buhay sa kabilang buhay. Yung unang yugto, espiritual. Pero pag nagunaw ang sandaigdigan, papalitan ng daigdig ng panibagong daigdig, ganun din ang mga kalangitan, pagkatapos noon, ay wala na tayong kamatayan. Kung tao tayo rito sa daigdig, tao rin tayong papasok sa hardin o paraiso. Kung tao tayo, o kung ang tao'y tumanggi, dito sa kalupaan,
papasok siya sa impyernong apoy bilang isang tao rin. Ano ang katibayan? Maraming katibayan. Unang-unang katibayan ang ating mga magulang na si Adam at si Hawa. Si Adam at si Eva. Sabi ng Allah sa kanila, siguradong sigurado na kayo ay sasang-ayon, at ito rin nakalagay sa banal na Quran, O Adam, ibig sabihin, malaya kang manirahan sa hardin o paraiso, ikaw at ang iyong asawa, at kumain kayo ng masagana, ng may kagalakan at kasiyahan sa anumang pagkain na inyong nais. Paano kakain ng isang kaluluwa kung ang ating mga magulang na nilikha sa paraiso ay mga kaluluwa lamang? Bakit sila inutusan na kumain ng anuman na kanilang nais? So ito yung isang katibayan. Pangalawang katibayan, kung tayo bilang isang tao ay naniwala, bakit kaluluwa lang ang gagantimpalaan sa paraiso? Naintindihan nyo? Siyempre, kung nagpakabuti tayo at naniwala tayo sa katotohanan, itong buong katauhan din natin ang magmamana ng gantimpala sa kabilang buhay. Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao, maliban sa ako ay nararapat lamang na sambahin nila. Kaya kapag ang isang tao ay tumanggi at nagmataas, ang itinuturo lang sa atin ng ating mga preacher, ang Diyos ay mapagmahal. Walang problema doon. Talagang mapagmahal ang Diyos. Pero masidi rin siya magparusa. Nandiyan ang Sodom at Gomorrah. Nandiyan ang dilubyo ng kapanahonan ni Propeta Noah. Nandiyan ang inulanan ng apoy ng kapanahon ni Propeta Shuaib. Nandiyan ang sambayanan ni Faraon sa pamagitan din ng pagkakalunod sa kanila. Ang mga iwanasiwas ng malakas na hangin nung kapanahonan ng sambayanan ni Ad at Thamud. Iwanasiwas sila ng malakas na hangin at ibinabaon ng kanilang ulo. Ibig sabihin, sa lupa o buhangin, at kapag ito iwanasiwas muli ng hangin, ay natatanggal ang kanilang mga ulo. Nakabibinging ingay. Nandiyan ang tsunami, nandiyan ang hurricane, nandiyan ang iligan kamakailan lamang, Cagayan de Oro. Nandiyan ang iba't ibang nangyayaring mga sakuna at kalibadad na mga natural bilang parusa ng Allah sa mga taong nagmataas at tumanggi. Nandiyan ang impyernong apoy. Hindi masyadong binibigyan ng matibay na pagkapaliwanag na ang Diyos na nag-iisang tagapaglikha ay mapagmahal, subalit masidhirin siya magparusa sa sinumang nagmataas at tumanggi. Kaya ito ay nililinaw ng Islam na merong buhay na walang hanggan na patutunguhan ng bawat isa. Kaya tayo'y pupunta sa libingan, maagnas ang ating katawan, subalit ang ating kaluluwa'y hindi naagnas. Kaya ang unang yugto sa kabilang buhay, ang espiritual na daigdig. Pagkatapos nun ay magugunaw ang daigdig, papalitan ng panibagong kalupaan at panibagong kalangitan. Pagkatapos nun ay wala na tayong kamatayan, iluluwang muli ng lupa kung ano ang kanyang nilamon at mabubuo tayong muli at tatayo tayo sa araw ng muling pagkabuhay at papapanagutin tayo sa ating buhay na hiram lamang natin. Itong buhay natin ay hiniram lamang natin at ibabalik natin ito sa nagmamay-ari nito sa araw ng muling pagkabuhay pagkatapos ng paghahatol o paghuhusga, ang paraiso o impyernong apoy magpasawalang hanggan. 1/3 ng Quran ay nagsasaysay hinggil sa kabilang buhay na ating patutunguhan. Kaya ito ang ating mga dadaanan. Merong dalawang uri ng daigdig, ang daigdig dito at ang daigdig sa kabilang buhay. Ang mga anak ni Adam ay nagsimula sa sinapupunan. Nakalagay sa Quran, pinagsamang similya, naging kasing liit ng subong laman, na malapot na kulay pula, at pagkatapos, ito ay naging mga malalambot na mga buto, yun yung stages na punla na pumasok sa sinapupunan ng isang ina. At pagkatapos ang mga butong ito ay nilamnan, at pagkatapos, naging isang batang sanggol. Sa loob ng 120 araw, ito yung mga stages na kada 40 araw ay nagbabago ang anumang nasa loob bilang development o paglago ng punla hanggang sa ito'y maging isang batang sanggol.
Ang pananatili natin sa daigdig, imposible na wala tayong kaparaanan ng pamumuhay. Tulad ng isang computer, kapag ikaw bumili ka ng isang computer, nakalagay o merong manual o catalog, naroon lahat kung ano at papaano mo paandarin at papaano mo gagamitin ang computer na ito. Ganon din ang sasakyan. Meron din itong kasamang catalog o manual mula sa gumawa nito, mula sa manufacturer, lalong-lalo na ang tao. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos niyang likain ay pababayaan na lamang ng ganon-ganon nang walang patnubay. Kaya meron tayong aklat ng buhay, tinawag natin itong Holy Scripture, banal na kasulatan na nakapaloob doon ang lahat ng bagay na makabubuti at makasasama para sa atin. Kumpletong kaparaanan ng pamumuhay. Ano ang magiging kahantungan ng mga taong nagmataas at ano ang kahantungan ng taong nagpakumbaba na kung kaya tinanggap ang katotohanan. Para tayo makapunta sa kabilang buhay, kinakailangang mamamatay tayo. Walang sino mang makakapunta ng kabilang buhay nang hindi siya namamatay. Ang paniniwala namin, yes, nakakakita tayo ng mga babae sa Baliti Drive, nakakakita tayo ng white lady ng Pangasinan, nakita halimbawa ni ganito ang kanyang lolo, nakaamoy halimbawa ng kandila, o nakipag-usap sa pamagitan ng espiritista o Ouija board, o sa pamagitan halimbawa ng mga bulaklak. Totoo na ito'y lahat ay nangyayari. Subalit ang paniniwala namin, hindi ito yung mga kaluluwa ng mga namatay. Kasi kung talagang totoong nagbabalik ang patay, unang babalik ang mga kaluluwa ng mga propeta. Pangalawa, ang mga mahal natin sa buhay. Bakit? Ano ang dapat na pumigil sa kanila para bumalik ang kanilang kaluluwa? Ang paniniwala namin, sapagkat yun ang inilagay sa banal na Quran, kapag namatay na ang tao, pupunta na siya sa kabilang buhay, at ang unang yugto sa kabilang buhay, ang espiritual na daigdig. Naagnas ang ating kaluluwa, naagnas ang ating katawan, nilamon ng lupa, subalit ang ating kaluluwa ay hindi naagnas, nandun ito sa espiritual na daigdig. At ang mga nakikita natin, nararamdaman natin, o naamoy natin, ito yung mga masasamang espiritu na nagpapanggap na sila yung mga namatay na para iligaw ang tao. Pero sa katotohanan, siyempre, ang unang babalik, kung totoo man, mga propeta. Pero hindi maaaring makabalik ang sinumang namatay kasi sinabi na lahat ng Allah sa mga propeta bilang katuruan na ganun talaga ang pagsubok sa atin. Hindi mo kailangan pumunta muna sa paraiso o pumunta muna sa impyernong apoy para maniwala ka. Hindi mo kailangan makita muna ang hangin at hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng nakikita mo, yun ang paniniwalaan mo. Tulad ng hangin, hindi na nakikita. Tulad halimbawa yung kuryenteng nandun sa tinatawag na mga cord na yan, hindi natin nakikita pero pinaniniwala natin. Maraming mga bagay na hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan natin, tulad ng kabilang buhay. Ang Diyos hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan natin. Ang mga anghel hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan natin. Meron tayong pinaka-essence ng paraiso at impyernong apoy, kabahagi ito ng ating katuruan na hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan natin. Kapag naniwala ka sa Diyos, paniniwalaan mo ang lahat. Banal na kasulatan, mga naunang mga propeta, bahagi ito ng ating paniniwala. Kaya ito yung kabilang buhay. Imposible na parurusahan ng isang tao sa kabilang buhay nang hindi sinasabi sa kanya ang detalyadong impormasyon. Kaya hindi totoong nagbabalik ang mga kita natin na merong nagparamdam, merong babae sa Baliti Drive o ang white lady ng Pangasinan. Totoo lahat ito. Medium, espiritista, Spirit of the Glass, pero ito yung mga masasabang espiritu na nakababatid ng impormasyon ng mga namatay at sila yung kunwarian na sila yung si ganito ang pangalan nila, ganito ang nangyari noon, ganito ang kanilang kapanganakan, pero yun ay mga masasamang espiritu. Pagkatapos noon, magugunaw ang sandaigdigan. Magwawakas ang lahat, mangingisay ang sandaigdigan. Ang paniniwala namin, babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon. At alam naman natin na nababahala ang mga bansa hinggil sa pagbabago ng tinatawag na klima. Kapag dumating ang paglindol, sabay ang tsunami. Kapag dumating ang baha, napakabilis, hindi parehas ng una. At maraming mga iba't ibang kalamidad na nangyayari kasi nawasak na ang ating ozone layer.
So babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon, wala ng teknolohiya sa dulo ng panahon, wala ng moderno, wala ng mga missiles, at wala ng kahit na anumang mga sophisticated na mga sandata. Wala ng aandar na eroplano, wala ng barko, wala ng sasakyang panglupa. Ibig sabihin, gagamitin ang mga sasakyan o ang sasakyan ang mga hayop, kabayo at anumang mga sinasakyan ng mga hayop. At ang magiging labanan din sa dulo ng panahon ay sa pamagitan ng espada, sibat, sa pamagitan ng pana. Yun ang magiging labanan sa dulo ng panahon. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Jesus ay babalik at papatayin niya ang Antikristo. Siya ay babalik sa East Damascus, na ang kanyang tangkad ay katamtaman, puti na mamula-mula, ang kanyang pawis ay parang mga perlas, ang kanyang buhok ay hanggang balikat ng babasa-basa, at ang kanyang mga kamay ay nasa pakpak ng mga anghel. Siya ay bababa sa East Damascus. So hindi totoong sa Jerusalem. Kaya dito, kumpletong-kumpleto yung impormasyon. Kaya magugunawang sandaigdigan pagkatapos ng karapat-dapat na mangyari, at pagkatapos noon ay iluluwang muli ng lupa kung ano ang kanyang kinain, mabubuo tayong muli, pagkatapos noon ay wala na tayong kamatayan. Araw ng paghukom, paraiso o impyernong apoy. Imposibleng-imposible, nakakain lamang tayo at matutulog lamang tayo, susweldo na tayo sa kumpanya natin. Sometimes, hindi natin nakukuha yung karapatan natin, kaya nga merong araw ng paghukom para mailagay ang lahat ng bagay sa dapat itong paglagyan. Pati ang ating pagtulog at paggising ay isang katibayan na napakadali lamang para sa atin na mamatay at napakadali lamang para sa atin na mabuhay. Katibayan na merong araw ng muling pagkabuhay. Actually, araw-araw, kinukuha ng Allah ang ating kaluluwa. Araw-araw, namamatay tayo. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Kinukuha ng Allah ang ating kaluluwa habang tayo natutulog. Habang tayo'y tulog, wala tayong kaluluwa. Kahit na wala tayong kaluluwa, kapag binangungo tayo, sumisigaw tayo, minsan parang hinahabol o tumatalon sa matataas sa mga bangin, hindi naririnig ng ating katabi. Nararamdaman natin ang sakit. Subalit hindi natin kayang ipaliwanag bakit nararamdaman natin ang mga ganitong mga bagay bagamat wala tayong mga kaluluwa sa ating mga sarili. So lahat yun ay sinasagot ng Islam. Sinasabi sa ating lahat para ang sinumang totoo ay bagpakatotoo, tanggapin niya ito. At sino mang magmamataas at tatanggi, is harapin niya kung ano yung consequences ng kanyang pagtanggi. Kaya imposibleng-imposible nakakain lamang tayo at matutulog pagkatapos susweldo na tayo sa company natin. Imposibleng-imposible nakakain lang tayo, matutulog tayo at magtatrabaho tayo sa company natin, makapapasok tayo ng paraiso. Hindi na ako magbumuslim. Napakasarap ng buhay ko noon nung hindi pa ako Muslim. Kahit na anong oras na gawin mo, lahat-lahat, dito, diyan, etc., 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 etc. Ba't kinakailangan ko pang pagurin ng sarili ko na magsagawa ng pagdarasal 5 beses ang araw, mag-ayuno, magsagawa ng Hajj? Maliligtas din naman lamang pala ako. Sana hindi na ako nag-Muslim. Pero hindi Ibig sabihin, Muslim lamang ang umaako sa pananagutan bilang pangkalahatang pagkapaliwanag. Gusto nating makapasok ng paraiso, pagtrabahuan natin. Hindi tayo makakapasok ng paraiso nang hindi tayo nagtatrabaho para rito. Kaya, ang patutunguhan lang natin, paraiso o impyernong apoy, walang malapit sa paraiso, walang malapit sa impyernong apoy. Papasok ang bawat isa sa kung ano yung karapat-dapat na kanyang pasukan. Ang masama ay masama rin, ang mabuti ay mabuti rin. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ang bawat sambayanan ay merong itinakdang panahon. Nakalipas ng Stone Age, nakalipas ng Ice Age, Spanish era, at iba't ibang mga henerasyon ang lumipas na. So kung ito'y nakatakda, walang sino man ang makapag-uusad nito kapag ito'y dumating, at walang sino man ang makapag-aantala nito. Kaya ang bawat isa sa atin, nakatakda na yung kamatayan. Hinatulan tayo ng Allah ng kamatayan. Lahat tayo. Hinatulan tayong lahat ng kamatayan.
ang pinakamabuti lamang bago tayo namatay ay natanggap natin ang katotohanan. Hindi maaantala ang itinakdang kamatayan sa atin. Sa simula't simula pa lamang na nasa sinapupunan na tayo ng ating ina, natakda na ang lahat ng ating kakainin, ang lahat ng ating ihihinga, ang lahat ng oras at segundo na ating ilalagi sa ibabaw ng kalupaan at hindi ito mababago. Kaya ang pinakamaganda na isuko natin ang ating sarili bago nangyari sa atin ang anumang itinakdang kamatayan. Or else, mapapahamak tayo sa kabilang buhay. Walang sino man ang makapag-uusad at walang sino man ang makapag-aantala nito. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Mula sa lupa, tayo ay nagmula. Kahit na tayong mga anak ni Adam, bagamat si Adam ay galing siya sa isang dakot ng lupa sa ibabaw ng kalupaan. Kaya tayo nagkaroon ng iba't ibang kulay. Merong pula, merong puti, may kayumanggi, mayroong kulay dilaw at ang mga nasa pagitan ng mga ito. Kasi galing tayo sa isang dakot na kinuha sa ibabaw ng kalupaan. At dahil galing din tayo kay Adam, pag namatay tayo, babalik din tayo sa ating pinagmulan. Kasi yun talaga ang totoo. Mula sa lupa, tayo ay nagmula, sa lupa, tayo ay ibabalik, at sa lupa na ating pinagbalikan, ay bubuin tayong muli sa araw ng muling pagkabuhay, iluluwa tayo ng lupa, at pagkatapos papasok ang kaluluwa sa ating katawan, pagkatapos noon wala ng kamatayan. Ano ang saysay ng buhay kung pagkatapos nito ay hindi na pala tayo liligaing muli? Ano ang saysay ng pagsunod? Ano ang saysay? Ibig sabihin ng paggawa ng kabutihan kung walang anumang kadahilanan na naghihintay bilang gantimpala na buhay na walang hanggan. Kaya itong tinatawag nating kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan ay ang paghihiwalay ng katawan sa kaluluwa. Kapag tayo'y namamatay, lumalamig ang ating mga talampakan at ang lamig na ito'y aakyat, papaitaas hanggang sa umabot sa ating lalamunan. At kapag umabot na ito sa ating lalamunan, walang sino mang makapagbabalik ng ating buhay sapagkat oras na ng paglabas ng ating kaluluwa at ito ay lalabas sa ating bunbunan. Yung mga gising, sumusunod ang kanilang mga mata. Kaya minsan, isinasara ito. So, ito ang ibig sabihin ng al-maut. Ang paghihiwalay ng tuluyan ng kaluluwa mula sa katawan nito. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Walang sinuman kundi ang Allah ang siyang kumukuha ng kaluluwa sa oras ng kamatayan. Kapag ang isang tao'y gising, habang siya'y nag-aagaw buhay, kinukuha ang kanyang kaluluwa. At sa mga yaong natulog, sa mga yaong tulog, kinukuha rin ng Allah ang kanilang kaluluwa. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. Kaya kapag tayo'y gising at nag-aagaw buhay ang isang tao, kinukuha ang kanyang kaluluwa. At kapag siya'y tulog, kinukuha rin ang kanyang kaluluwa. Sa mga taong nakatakda na ang kamatayan, hindi na ibinabalik ang kanyang kaluluwa na kung kaya hindi na siya nagigising. Subalit sa mga taong nakatakda pa ang kanilang kamatayan, ibinabalik ito para mabuo nila kung ano man ang itinakdang buhay para sa kanila dito sa daigdig. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kaya walang pag-aalinlangan, ito'y mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip ng mga lalim. Hindi laro ang pagiging isang tao natin. Sakop tayo ng pananagutan, subalit ayaw pasakop ng mga tao sa pananagutan. Sa kabilang buhay, kung sino man ang hindi sakop ng pananagutan o kung sino man ang ligtas sa anumang kaparusahan, ibalik niya ang buhay ng isang tao habang siya nag-aagaw buhay. Kaya palatandaan
ang pagkuha ng kaluluwa sa isang taong nag-aagaw buhay na gising at ang pagkuha ng kaluluwa sa isang taong tulog na ang nakatakda na ang kamatay ay hindi na ibinabalik pa ang kanyang buhay at ang hindi pa nakatakda, ibinabalik ito para mabuo kung anuman ang itinakdang buhay para sa kanya. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Hindi tayo makatatakas kahit na saan tayo pumunta. Kahit nagalugarin pa natin ang mga kalawakan, pumunta tayo sa iba't ibang mga dakilang mga planeta, mga bituin, quasars, galaxies, universes, Milky Way, solar system. Kahit na saan kayo naroroon ay maabutan kayo ng kamatayan. Wala tayong patutunguhan. Kahit na kayo ay nasa taas ng kuta na itinayo ng pagkatatag-tatag at pagkataas-taas, darating sa atin ang itinakdang kamatayan sapagkat hinatulan tayong lahat ng kamatayan at hindi ang daigdig na ito ang ating tunay na tahanan. Tayo ay para sa kabilang buhay at naglalakbay. Ipinapakita ng Islam kung papaano nangyayari sa isang tao habang siya'y nag-aagaw buhay. Isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Amr ibn al-As, isang magiting na Muslim. Nung siya'y nag-aagaw buhay, sabi ng kanyang anak, "O aking ama, palagi mong sinasabi nung ikaw ay nasa kakisigan pa lamang na sana'y makatagpo ka ng isang intelihente at maalam na tao na nag-aagaw buhay. Ikaw yung taong iyon. Ngayon, isalarawan mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo habang ikaw ay namamatay." Ano ang sabi ng kanyang ama? "O aking anak, sumusumpa ako sa Allah para akong nasa isang kahon na sarado at humihinga ako sa pamagitan ng isang butas ng karayom at merong parang isinaksak sa aking paanan na matitinik at pagkatapos binabaltak sa aking ulunan." Sino tayo kung iahambing natin ang ating sarili sa mga taong magigiting na sumunod sa propeta? Kung ano ang mangyayari sa atin sa oras ng ating kamatayan kapag hindi tayo nagpakatotoo at hindi natin isinuko ang ating sarili sa nag-isang tagapaglikha. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Akala ng iba, kapag siya'y hinatulan pa lamang sa araw ng muling pagkabuhay at doon pa siya ipapasok sa impyerno, ay doon pa lamang niya matatanggap ang kaparusahan. Hindi! Sa oras pa lamang ng kanyang kamatayan, ay nangyayari na ang kaparusahan. Hindi ko alam kung nakasaksi kayo ng isang taong hindi Muslim habang siya'y nag-aagaw buhay, nagising. Sasabihin niya, meron siyang nakikita, papalapit sa kanya. Yun yung anghel na kinukuha yung kaluluwa ng isang taong walang pananampalataya o isang taong may pananampalataya. Kaya kung makikita mo lamang, o Muhammad, kung paano kinukuha ang kaluluwa ng mga tumanggi sa katotohanan sa oras ng kanilang kamatayan. Hinahampas sila ng mga anghel sa kanilang mga mukha at sa kanilang mga likuran. Sinasabing tikman ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Kaya dun pa lamang, sa oras ng kamatayan ng isang tao ay nangyayari na ang kaparusahan sa taong mapagmataas, lalong-lalo na ang katulad nating nakarinig ng katotohanan sa anumang kadahilanan ay hindi natin isinuko ang ating sarili at hindi natin tinanggap. Siguradong sigurado na sakop tayo ng pananagutan sa oras pa lamang ng ating kamatayan, hindi pa kasama ang araw ng muling pagkabuhay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag ang isang taong namatay ay dinala na, binuhat na siya para dalhin na siya sa tinatawag na hantungan, at ito'y isang matapat, hindi natin naririnig kung ano man ang sinasabi ng isang bangkay. Sasabihin ng bangkay, madaliin mo ang paghatid sa akin sa aking hantungan, dahil siya ay isang matapat.
Subalit kapag hindi matapat ang isang tao, walang pananampalataya, sasabihin niya, kapighatian sa akin, saan niyo ako dadalhin? Lahat ng kanyang sigaw at pagmamakaawa ay naririnig ng lahat ng nilikha, maliban sa tao. At kung ito'y pinahintulutan ng Allah na marinig ng tao, mahihimatay ang tao sa takot. Kapag narinig niya ang pagmamakaawa ng isang bangkay na walang pananampalataya, gusto niyong subukan? Magdala kayo ng hayop sa mga libingan ng hindi mga Muslim, sapagkat naririnig ng mga hayop ang anumang mga kaparusahan na nangyayari sa libingan. Hindi laro at hindi biro. Kung sumisigaw nga ang isang binabangungot at hindi natin naririnig, ungol lamang, mano pa kaya ang pinarurusahan sa buhay sa libingan na hindi natin nakikita? Sinabi itong lahat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim, 100% walang pag-aalinlangan kung ano man ang sinabi ng Quran at ng sugo ng Allah, sapagkat ito'y mula rin sa Allah, pinaniniwalaan ng lahat ng mga Muslim. Kaya maniwala ang sinumang maniwala, tumanggi ang sinumang tumanggi. Ibig sabihin, karapatan niya at kung ano man ang magiging pasya na kanyang gagawin, ibig sabihin, harapin niya kung ano yon sa araw ng muling pagkabuhay. Sa isa pang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sambayanang ito ay susubukin sa libingan. Kung hindi lamang ako natatakot na baka hindi nyo na kayo maglibingan sa isa't isa, o baka hindi nyo na ilibing pa ang inyong mga bangkay, mananalangin ako sa Allah na iparinig sa inyo kung ano ang aking narinig na kaparusahan sa libingan. Kaya ito'y isang katotohanan. Hindi laro ang pagiging isang tao natin. Paano magiging justify ang kaparusahan kung hindi nabatid ng isang tao kung ano talaga ang mangyayari sa kanya? Kaya magiging justify sa ating lahat ang kaparusahan kapag tayo'y nagmataas, at magiging justify din sa atin ang karangalan kapag tinanggap natin ang tinatawag na katotohanan. Maniwala kayo, ang sino mang yumakap ng katotohanan, ito'y isang karangalan para sa kanya. Sinanhi ng Allah na kayong lahat ay pumunta rito upang marinig ang katotohanan. Hindi lahat ay sinasanhi ng Allah na makarinig ng mensahe ng katotohanan. Sa lugar na ito, nasa gitna ng disyerto dahil sa pagmamalasakit, o alam ng Allah kung ano ang pagiging totoo ng bawat kalooban ng bawat isa, kaya ipinarating niya ang katotohanan. Iiyak kayo sa kaligayahan kapag nalaman niyong kayo ang magiging tagapagmana ng katuruan ng mga propeta bilang pangkalahatan, sapagkat wala ng propeta, kayo ang magmamana ng kaalaman ng huling propeta, at ito ang pinakabuod na katuruan ng lahat ng mga propeta, magiging karangalan sa sino mang tatanggap ng katotohanan. Ang mga patay ay pinarurusahan sa kanilang mga libingan, at maging ang mga hayop ay naririnig ang kanilang mga tinig. Kaya magdala kayo ng hayop sa libingan ng hindi mga Muslim, at makikita nyo kung paano umasta ang hayop na ito, sapagat naririnig niya ang nangyayaring kaparusahan sa libingan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. O tao, ano ang naging dahilan upang ikaw ay maging pabaya na tanggapin ang iyong Diyos na tagapaglikha, na siyang lumikha sa iyo, na siyang pinakamapagbigay ang Allah. Bilangin natin ang lahat ng kagandahang loob na natamasa natin. Hindi tayo magkakaroon ng kakayahan na bilangin ang lahat ng ito. Nilikha tayo sa pinakaganap na kaanyuan. Ang ating mga mata ay naririto, at merong mga kilay, siguradong sigurado
na meron itong kadahilanan kung bakit ang bawat isa ay nakalagay sa angkop na dapat itong paglagyan, sa pinakamaayos at pinakamagandang kaanyuan. Subalit, nagmataas ang tao. Isang taong galing sa lusaw na tubig. Isang taong walang kahalaga-halaga sa paningin ng Allah. Nung siya'y nabuo at nagkaroon ng lakas, siya ang kumalab. Quasars, galaxies, ang mga dakilang mga planeta at mga bituin na hindi pa nagagalugad ng mga tao ang ilang bahagi nito. Kapag tinignan natin sa kalawakan, ito isang butil lamang. Nasaan yung tao para siya'y magmataas? Bahagi lamang siya ng nilikha. Mula sa isang tubig o lusaw na similya na walang halaga at hindi niya kayang pigilin ang kamatayan kapag itinakda na ito sa kanya. At pagkatapos nilikha ang lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan para sa kanyang kapakinabangan. Bakit kinakailangang magmataas siya? Wala naman siyang kapangyarihan o kakayahan na pigilin ang anumang kamatayan kapag ito'y dumating sa kanya o anumang mangyayaring kaparusahan sa naglalagablab na impyernong apoy. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Tignan niyo kung paano sinasabi ng Allah. Hindi niyo ba nakikita ng Allah sinanhi niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan para sa inyong kapakinabangan? Ganon din ang tinatawag na sasakyang pangdagat na ito'y lumalayag sa pamagitan ng kanyang pag-aatas. Lahat ng bagay na nasa ibabaw ng kalupaan ay nilikha ng Allah para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Maging ang tinatawag na langit, ito'y hindi bumabaksak sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan, kahit na ito'y walang mga haligi tayong nakikita. Ito'y nakalutang lamang. So napakabait ng Allah sa atin. Katotohanan ng Allah sa sangkatauhan ay punong-puno ng kabaitan, ganap na mapagmahal at pinakamaawain. So kung ang lahat ng bagay ay nilikha ng Allah para sa ating kapakinabangan, at tayo, kung ihahambing natin ang ating sarili sa mundo na isang tuldok lamang, nasa ng tao para magmataas? Subhanallah. Tignan natin ang ating sarili. Alam nyo ba, kapag tayo sumamba sa Allah, tinangkilik natin ang kanyang kadakilaan, hindi niya ito kailangan. Wala siyang kailangan. Kapag sumamba tayo sa kanya, lahat ito ay bilang balik sa atin na blessing. Kapag sumamba tayo sa kanya, hindi niya ito kailangan. Wala siyang kailangan sa atin. Ito'y babalik sa atin bilang kagandahang loob at biyaya. Kahit ang lahat ng tao simula kay Adan hanggang sa dulo ng panahon, tumayo sila sa kanilang kinalalagyan at hilingin na nila ang lahat ng naisip nilang gustong hilingin sa Allah. At sabay-sabay itong ipagkaloob sa kanila ng Allah. Hindi mababawasan kung anuman ang pagmamayari na tinataglay ng Allah. Kahit na yung karayom ilubog mo sa karagatan at pagkatapos inaangat mo, merong sasamang katiting na tubig sa karayom na iyon. Kahit na ganoon katiting, hindi mababawasan kung anuman ang pagmamayari ng Allah. Kayo o sangkatauhan ang siyang nangangailangan sa atin, sa akin. Yun ang sabi ng Allah. Kaya kung gagawin natin ang pagsamba, magiging mabiyaya ang buhay natin. Ito ang pinakamataas na antas na maaabot ng tao sa kanyang tanang buhay. Ang luwalhatiin, tumatango siya ng utang na loob sa Diyos na nagmamayari sa kanya. Isuko niya ng ganap ang kanyang sarili. At bilang ganti, magiging mabiyaya ang buhay niya. Tingnan mo tayong mga Pilipino. Marami sa atin ang mga nakapagtapos. Trabaho tayo, madaling araw, gising na tayo, kasagsagan ng trapiko,
Darating tayo sa trabaho, pagod na pagod, uwi naman tayo, traffic na naman, gabing-gabi na tayo darating sa bahay, pagod na pagod. Halos araw-araw ganoon. Pagdating ng sweldo, bayad dito, bayad doon, bayad dito, bayad doon, walang natitira. Tignan mo yung mga Muslim. Hindi ko sinasabing lahat sila ay nagpa-practice. Pero tignan nyo, pag oras ng sala, wala silang pakialam, bumili ka, magpadala ka, kasi binibigay nila yung karapatan ng Allah. Kapag ibinigay natin ang karapatan ng Allah, sinamba natin siya, pinuri natin siya, magiging mabiyaya ang buhay natin. Tandaan nyo yan. Lahat ng mga Muslim na bansa na sumusunod sa Allah, magiging mabiyaya ang kanilang buhay. Sapagkat yun ang nakalagay sa Quran. Ang sino mang nagkaroon ng takot sa Allah, naniwala, sinunod ang ipinag-utos at iniwasan ang ipinagbawal, bubuksan namin ang lahat ng biyaya sa kalangitan at ilalabas namin sa ilalim ng kalupaan ang lahat ng kabuhayan. Magiging masagana ang buhay natin. Ang sanhi kung bakit na ipagkakait sa atin ang mga kagandahang loob, yaman at mga biyaya, dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating pagmamataas, dahil sa ating pagtanggi. Yun ang dahilan. Pero kapag tayo ay sumuko sa nag-iisang tagapaglikha na siya lamang ang ating sasambahin, bukod sa magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, mawawala ang pagkabagabag, ang pagkamasalimuot. Papalitan ito ng kapanatagan. Papalitan ito ng kasaganaan. Magiging maligaya ang ating pamumuhay. Kahit na kaunti lamang ang ating kinikita, nandun ang kapanatagan ng ating kalooban. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Kaya ito'y panawagan sa lahat ng sangkatauhan o sangkatauhan katotohanan ng pangako ng Allah ay totoo, na kung kaya huwag pahintulutan ng makamundong buhay na ito na malinlang kayo, at huwag din pahintulutan na malinlang kayo ng pinakapinuno ng tagapaglinlang na si Shaitan, hinggil sa Allah, sapagkat katotohanang nilikha tayo at merong paraiso, merong impyernong apoy. Ang sinumang tatanggi kung ano ang kanyang ipinasyang pagtanggi, yun din ang kanyang makukuhang bunga nito. Ang sinumang naniwala, gumawa ng kabutihan, yun din ang kanyang makakamit sa kabilang buhay. Hada wa inna lit-taghina la sharra ma'ab, jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad. Hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akhar min shaklihi azwaj. Subhanallah, ganito nga ang para sa kanya. Sa mga taong sumuway sa Allah, nagmatigas, nagmataas, sila'y mga walang pananampalataya, impyernong apoy ang kanilang patutunguhan. Impyernong apoy na kung saan sila'y susunugin, ang pinakamasama na patutunguhan ng mga walang pananampalataya. Painumin sila ng kumukulong nana, painumin sila ng kumukulong tubig. Lahat ng nililitsyon sa impyernong apoy ay tumatagas doon ang mga nana at mga dugo. At yun ang iinumin ng mga walang pananampalataya. Maniwala kayo, hindi laro ang pagiging tao natin. Tayo ay hindi tau-tauhan, sakop tayo ng pananagutan, ayaw man natin ipasakop ang ating mga sarili. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Kaya katotohanan, isinumpa ng Allah ang mga walang pananampalataya at inihanda para sa kanila ang naglalagablab na impyernong apoy, na kung saan sila mananatili roon magpakailanman, wala silang makikitang sino man na mangangalaga sa kanila o tutulong sa kanila kapag sila ay nasa naglalagablab ng impyernong apoy.
So ito yung mga dapat nating isaalang-alang sa ating mga sarili. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Ibinigay ng Allah ang description ng taong pupunta sa paraiso at ang taong pupunta sa impyernong apoy. Ibig sabihin, ang hardin. Ang tinatawag na pagsasalarawan ng hardin para sa mga taong naniwala na ito'y ipinangako sa kanila. Mga ilog ng mga tubig na hindi nababago ang lasa at amoy nito. Mga ilog ng mga gatas na mas maputi pa, na napakaputi, na yung lasa nito'y hindi nagbabago. Ilog ng mga alak na napakasarap, hindi nakalalango at hindi nagsasanhi ng pagkakasakit. Mga ilog ng mga pulot-pukyutan, na kung saan sa hardin na ito'y lahat ng iba't ibang uri ng prutas at kapatawaran mula sa Allah na nag-iisang tagapaglikha. Yung pupunta ba sa paraiso at pupunta sa impyernong apoy na kung saan malalasap nila ang tinatawag na paglalagablab nito at iinom sila ng kumukulong tubig na mabubutas ang lahat ng kanilang mga katawan at tatagas ang mga tubig roon, subalit wala na silang kamatayan. Parehas ba ng pupunta sa paraiso? So nasa sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Basta kami, nakita namin ang katotohanan, pinili namin ang anumang kapakinabangan para sa amin. Sana kayo ay ganun din. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Ito yung para sa atin. O aking mga alipin, kasi ang tawag sa atin ay mga alipin, sapagkat tayo ay nilikha ng Allah. So ang pinakamataas na antas na ating maaabot, na tulad ng mga anghel at mga propeta, sila ang mga kagalang-galang na alipin ng Allah. Ito yung pinakamataas na antas na maaabot ng bawat tao. O aking mga alipin, na siyang lumampas sa hangganan o nagmalabis sa kanilang mga sarili, sa pamagitan ng paggawa ng mga kasalanan o ng mga kasamaan, huwag niyong ipagkait sa inyong mga sarili ang habag ng Allah. Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali. Subalit, kapag tayo ay sumuko sa Allah, lahat ng ating pagkakasala ay mapapatawad lahat. Magiging para tayong batang sanggol na walang bahid dungis. Kaya sabi ng Allah, huwag niyong ipagkait ang habag ng Allah sa inyo, sapagkat ang Allah, katotohanan, ay pinatatawad niya ang mga kasalanan. Dahil siya sa katotohanan ay ganap na mapagmatawad, napakamapagmahal at pinakamaawain. Manumbalik tayong lahat sa Allah. Sundin natin ang anuman na kanyang ipinag-utos ng totoong pagsusunod, at maging tapat tayo sa ating Diyos na tagapaglikha. Isuko natin ang ating sarili sa Islam bago dumating ang kaparusahan sa atin. Ibig sabihin na kapag yun ay dumating, wala nang sino mang makatutulong sa atin. Kaya ang sino mang nais maligtas, isusuko niya ang kanyang sarili.
ito yung sasabihin niya. Sasabihin niya lang ito ng taimtim. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ibig sabihin, tayo ay sasaksi na wala tayong sasambahin kundi ang dalisay na nag-iisang tagapaglikha. Walang rebulto, walang santo, walang intermediary, walang tatlong persona, walang anak. Ang Diyos na tagapaglikha, lahat tayo'y nagmula sa Kanyang lahat. Dalisay na sasambahin natin Siya. At tatanggapin natin na si Muhammad ay sugo ng Allah sapagkat sa Kanya muling ipinahayag ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Ang pinakabuod ng katuruan ng lahat ng mga propeta. Wala sa labas ng Islam ang katuruan ni Jesus, ni Moses. Ito'y ibinalik sa pamagitan ng pagkakapahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng huling aklat. Kaya dahil sa ang pinakabuod ng lahat ng katuruan ng mga propeta ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging obligado para sa atin na tanggapin natin si Muhammad bilang sugo ng Allah. Dahil sa nahati ang mga Kristiyano sa dalawang pananaw, kung si Jesus ba'y Diyos o anak ng Diyos, o kung siya ba'y isang propeta, nilinaw ng Allah na hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya sugo, kundi He is one of the mightiest messenger of Allah. Kaya kapag ikaw ay nag-Muslim, ibig sabihin, isinuko mo ang sarili mo, ikaw ay sasaksi na si Jesus ay sugo ng Allah. Kapag taimtim mo itong binigkas sa iyong sarili, na merong nagpabigkas nito, at sinunod mo ng dahan-dahan, lahat ng kasalanan ay napatawad sa iyo. Halinang tanggapin ang katotohanan, isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha, magmana tayo ng buhay na walang hanggan, or else, mumurahin ng Kristiyano ang nagligaw sa kanya sa kabilang buhay. Hindi ko sinabi ito, wala akong sama sa mga kakristyanuhan, dahil dati rin akong Kristiyano, nagmamagandang loob lamang sa atin ng Allah. Nilinaw niya na mumurahin niya ang kanyang sarili, sisisihin niya ang lahat ng nagligaw sa kanya. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Alam niyo ba kung bakit sinisiraan ang mga Muslim sa mga Kristiyano na katulad natin na tagasunod? Kasi matutuklasan natin, mawawala ng tagasunod ang mga Kristiyano. Kasi ibinulgar ng Allah ang lahat ng mangyayari sa kabilang buhay. At kanilang sasabihin kapag sila'y nasa impyernong apoy na, O Allah na aming Rab na tagapaglikha, katotohanan, sinunod namin ang aming mga pinuno at ang mga dakila mula sa amin, at iniligaw nila kami mula sa tamang landas. O Allah na aming Rab na tagapaglikha, isumpa mo sila ng dobling pagkakasumpa o parusahan mo sila ng masidhing o dobling pagkakaparusa at isumpa mo sila ng masidhing pagkakasumpa. Kapag nasa impyernong apoy na ang isang tao na nagpalinlang siya, wala nang kaparaanan pa para siya'y makalabas mula rito. Kaya panahon na para kumilos tayo at iligtas natin ang ating mga sarili sa anumang naghihintay na kapahamakan. Yes. Alam niyo ba, ang Allah hinamon ng sumpaan. Merong pagsumpa na kung saan hinamon ng Allah ang lahat ng sumpaan. At makikita natin ito at babasahin natin insyaAllah. Yes. Dito muna tayo. O titingnan natin ang isang ito insyaAllah. Yes, ito. Maniwala kayo
Kayo mismo ang magiging saksi na ang Islam ang totoo pagkatapos ng paghamong ito. Hinamon ng Allah ang lahat ng sumpaan na kung sino yung totoo sa kanilang mga sarili, ay sabihin nila. Sabi ng Allah sa Quran, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin na ang Kristyanismo ang totoong kaligtasan. Subalit, sabi ng Allah, hindi nila ito tatanggapin. Ito yung pangwakas na sasabihin ko sa inyo upang kayo ay makapagpasya sa inyong sarili, na ibalik nyo ang inyong sarili sa tunay na katuruan ni Jesus, or else mapapahamak ang bawat isa. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ang revelasyon na ito ay ipinahayag nung kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Arabong Kristiyano sa pamumuno ng bishop mula sa Najran. Sila'y nagpunta sa Medina at nakipag-usap sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa katangian ni Jesus. Nung ipinahayag ng Allah na si Jesus ay alipin ng Allah, isa sa kagalang-galang na alipin ng Allah, ito yung pinakamataas na antas na maaabot ng isang sugo o ng anghel o ng mga propeta. Sila'y mga kagalang-galang. At hindi ito pinaniwalaan ng bishop. Kaya sabi ng Allah sa makatuwid, kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan hinggil kay Jesus, pagkatapos dumating ang kaalamang ito sa iyo, O Muhammad, na si Jesus ay isa sa mga kagalang-galang na alipin ng Allah. Siya ay isa sa dakilang sugo ng Allah at wala siyang kabahagi sa pagiging Diyos ng nag-iisang tagapaglikha. Kung sino man sa inyong may pag-aalinlangan, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, halina tayo magtipon-tipong lahat. Ang inyong mga anak, ang aming mga anak, ang inyong mga kababaihan, ang aming mga kababaihan, ang inyong mga sarili at ang aming mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa nag-iisang tagapaglikha at hilingin natin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. Hindi tinanggap ng mga bishop kasi alam nila yung totoo. Sabi nila kapag tinanggap natin ang paghamong ito, mawawasak tayo. Kaya kayo ang saksi. Hinihiling ko sa Allah na kung si Jesus ay Diyos at Kristyanismo ang kanyang itinuro, hinihiling ko sa Kanya na patayin niya ako sa aking kilalalagyan at patayin niya ang lahat ng Muslim na narito ngayon para maging saksi kayong lahat na hindi Diyos si Jesus at hindi Kristyanismo ang kanyang itinuro. Hinihiling ko sa Allah na kung si Jesus ay Diyos at Kristyanismo ang kanyang itinuro, patayin niya ako sa aking kilalalagyan at patayin niya ang lahat ng Muslim na narito para maging saksi kayo at hindi kayo magdalawang isip na ibalik ang inyong sarili sa tunay na turo ni Jesus. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Walang pag-aalinlangan kung anuman ang nakalagay sa banal na Quran, ito talaga ang tunay na istorya hinggil kay Jesus. At walang sino mang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah. At katotohanan ng Allah ang siyang ganap na makapangyarihan at ganap na maalam. At sabi niya, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kapag hindi nila tinanggap ang matibay na kapatibayan, sa makatuwid, walang pag-aalinlangan ng Allah ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang gumagawa ng katiwalian o kasamaan. Ito pa yung isang paghamon ng Allah upang maging satisfied ang bawat isa na ang pagsuko na gagawin niya ay para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ
صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Alam nyo mga kababayan, nagmamalasakit lang sa atin yung mga Arabo. At kapag nalaman nyo yung mga kalooban nila, nagmamagandang loob lang sila sa atin. Hindi nila kailangan ng pera natin. Hindi sila humihingi ng mga porsyento mula sa kinikita natin. Talagang totoo sila sa kanilang mga sarili na anyayahan tayo sa buhay na walang hanggan. Ito pa ang isa sa pinakamatibay na katibayan na ang turo ni Jesus at turo ng lahat ng mga propeta ay nasa loob ng Islam. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang tahanan sa kabilang buhay na nasa Allah ay para lamang sa inyo na mga Kristiyano at hindi para sa iba na sangkatauhan, sa makatuwid, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay sa inyong mga sarili kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. At sabi ng Allah, kailanman ay hindi nila ito sasabihin sapagkat alam nila kung ano ang pinauna ng kanilang mga kamay. Ito sa mga pinuno ng mga Kristiyano at mga Hudyo sapagkat alam nila ang pagiging totoo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang tinutukoy dito habang sinisiraan nila ang Islam. Mabuti na lamang ay narinig natin ang paghamong ito upang tayo ang maging kinatawan sa ating mga kababayan. Katotohanan ng Allah ang siyang ganap na nakababatid kung sino man ang gumagawa ng mga kasamaan. Naway pahintulutan ng Allah na buksan ang ating mga puso sa kung ano yung katotohanan at hindi tayo magdalawang isip. Ipagkaloob sa atin ang isang karangalan na hindi niya ipinagkaloob sa sinumang sangkatauhan maliban supposed to be sa atin kung hindi tayo magmamataas. Isusuko lang natin ang ating sarili. Ako'y sumasaksi na wala akong sasambahin, kundi ang tunay na tagapaglikha. At dahil ang pinakabuod ng lahat ng katuruan ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Allah. At nilinaw ng Allah ang tunay na status ni Jesus. Hindi lang siya propeta, hindi lang siya sugo, He is one of the mightiest messenger of Allah. Sumasaksi ako na si Jesus ay sugo ng Allah. Ito yung unang hakbang, isuko natin ang ating sarili. Pagkatapos noon, ang huling hahantungan ng bawat isang isinuko ang kanyang sarili, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. O Allah, tanggapin mo po ang aming panalangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa inyong pakikinig.